ng frontline, no? The only frontline that they have is the Esmeralda, in which case, kailangan pa nila na madadagdag na isa. Kumbaga, isa pang pampil sana, the Hylos is still open, honestly. Hylos, Johed, Beatrix. Kailangan yung Beatrix, I think. No? Uy! Kari, Uy! Estes. Okay. The debut of Kari in M3 Ano to? na nasa kamay ni Chico, guys. I don't know, man. I don't feel good about this Kari. Maybe this is the desperation pick. Sana I'm proven wrong, pero hindi ko sabog ang Kari sa pakito kasi. Oh no. Ako po, What? What? So it is a Gold Lane Aldous. Gold Lane Aljus, XP Pakito. That's a lot of melee Jungling, damage. that's a lot of melee damage. Sobrang sobrang tinodo bigay na ng RRQ na wala kayong mababasa dito. Good luck magbasa sa lineup na to. Hindi nyo makita. Oh my God. I am still worried a little bit, no? There's not a lot of sieging potential. Wala nga. Aldous lang. Pero kailangan nila makalamang. In short, long game to. Oh, in long game. Short, long game to. Pang matagalan na bakbakan to. Oh. Ikaw ang hari ng timers dito sa atin, Rockhart. Anong oras pwede nating expect na magiging online ang late game lineup ni RRQ Oshi? Minimum 18 minutes, init minutes, maximum 21. Kasi I feel like yun yung kailangan yung break points para sa isang link. I think link can go on maybe 14 to 15 minutes. Pero I think yung Aljus will need to grabe. Ang tinding farming kailangan ng Aljus para malagpasan yung pressure na pwede ding mabigay naman ng Kari sa early game. Nako. Kari na naka-killing spree emblem. First debut. Labas na labas sa M3 ngayon. Let's see kung paano nga ba gagana ang Kari. Narinig ko na rin ang Kari. Ang daming nagtatanong actually sa social media din, bakit hindi napipik si Kari? Dito Ayan natin na. malalaman. Tingnan natin. Bakit kaya hindi pinipick ng mga pro player yung Kari? Oo. Pero ito, tama ka yung early game. Medyo nabubugbog pala si Shin. Yeah. Kasi kahit sabihin mong medyo short range na marksman si Kari, tama. Oh, Short range na mid-range siya, marksman. mid-range. Short range Mid-range. sa marksman. Oh. Range pa rin. Range pa rin, pero hindi gano'ng kahaba. Hindi lang ganun kalayo yung reach niya. Pero okay pa rin. It's still gonna do some good damage. Hindi siya basta-basta lang matitake down ng isa, dalawang suntok. Pero yun nga, pag mabot tayo sa punto na masakit na yung contract soul steal ni Aljus, doon na tayo magkakatalo. Pero again, if you can keep the Aljus away, kung pwede kang gumawa ng distansya, madaming pwedeng gawin ng Kari sa game na to. Yes. But let's see kung makakapag-reset ba dito si Chico, guys. Ang kanyang choice of battle spell ay Flicker. Ibig sabihin, anytime na tumama ang contract chase fate, tatama pa rin ang knock-up and possible even the stun. And now Shin, medyo mapopoke lang naman. What worries me the most is parang medyo kulang sa damage ang Kari at least in this lineup na may Angel lang nakasakay kay Shin. Yeah, medyo may hirapan kayong i-take down yung naka-shield, actually. Oh no! It's a 2v1 in Momo. Half HP lang naman. Turtle is already up at may control lang RRQ over that area. Yeah, isa pang magandang rason para sa Angela pick. Multiple din yung pwede mong Heart Ano guard. tawag doon? I-heart The guard. heart guard. Hindi, yung Tagalog term, yung sapian, yun. Sapian, Multiple kandungan, madami kang patungan. pwedeng kandungan, patungan, sapian dito sa sa lineup ng RQ. Pwedeng pag nagwala pag nagwala si R7, pwede. Pag si Albert, pwede. Especially the Aljus needs a lot of safety, needs a lot of shields. Kailangan din niya ng pang slow. So maganda yung Angela pick dito sa lineup nito. Tsaka yung movement speed na binibigay ng Love Waves, R7, parang uy, grabe yun, bumabob and weave. Bob and Weave, dalawa pala kayo. Oh, parang- Dalawa kayo dyan. Akala nyo, kaya ko rin ang ginagawa ni Albert. Sabi ni R7, grabe no, yung Pakito, napaka-importanting pick pala yun para sa RRQ. Ito, something that we learned from this one is that there are multiple players in RRQ Oshi that could play this Pakito in a high level. Tatlo. Tatlo pwede magpakita sa kanila. Napakatinding team talaga na itong RQ Hoshi. And that's why I think in the future, Pakito's gonna be a priority ban here for this team. Kailangan talagang respetuhin ng Pakito pag RRQ ang kalaban mo. Imagine mo, Pilipinong hero sa Indonesian na team. Wala. Malala. MLBB malala. Ano pa nga ba? Lakas ng mga Pilipino heroes. Tapos sa Indonesia mo pa binigay. Pero paano, may Indonesian bang hero?
Hindi ko alam. Okay, Pilipinas 1, Indonesia 0. Hindi ko sure, ha? Gusto ko i-double check yan mamaya. Double check natin yan Gusto ko i-double mamaya. check yan. Interesting, Mr. Interesting, Romy. no? Indonesia is such a big region. Kailangan may hero din sila, no? Malalaman natin yan Gatot? soon. Si Gatot? Alam ko Myanmar si Gatot, Myanmar diba? ba si Myanmar Gatot? ata si Gatot. But here comes Vin. Medyo mas slow siya. Lots of damage coming in from this carry. At mukhang mapapa-flicker siya palayo. Si Moon. Oy, kunwari na lang, hindi namin nakitang Wala. nagilid ka doon. Wala. Ano yan? Wala nakakita guys, di ba? Wala. Konti lang Anong, naman ano, tayo dito. nice rotation coming in from Moon. Tayo lang naman dito. Oh. So, okay Tito, ang ginagawa ng RRQ Hoshi, they don't need to be super ahead as long as they are surviving, as long as yung Torre, nakatayo pa rin, at hindi sila namimigay ng kills or ng deaths, Oo. lamang sila. Actually, no, ngayon na nabanggit mo, dapat hindi na naman pantay yung yung gold score eh. Diba? Lancelot, yung mga ganyang hero, Diyos ko. Dapat hindi sila lamang. Dapat lamang sila ngayon. Dapat talaga, pero ito pa, si 4 Maze, half HP, Contract Chase Fate, Tempest of Blades, binatunan na ng dalawang ultimate at bumagsak sa kamay ni Ling. Si Clay na daw ang sunod, nakaganti ang kapitan, si Momo na nagalit na may sticker pa ng Todak. Umalis na. It's a 1-for-1 trade. Baba. And it's Ube time in bot lane. May heals na nagaganap pero si Chico guys, makakapag-shield, makakapag-heal. Ayaw nila mag-turn kay Yums. Hindi tama ang love waves at buhay si Chico guys. Oy, pupush pa yan. Hindi pa sila tapos. Pwede ba lumaban? Again, waiting for the cooldowns. R7 also waiting for an opening. Umaamba na yung knockout stance. Ay, hindi, yung champion. Yeah, champion champion stance. Grabe. Ayan, Albert, mabibigyan ng Yes! kanyang 5th death. Divided by 5 na po ang kanyang napakatabang KDA after job. that death. Good job, Todak. Pero, kailangan nilang masecure ang turtle na to. Oy, 1K gold lead para sa Todak. Parang napanood na natin to eh. na ata dong. Pero hindi, yun yung tamang estado ng gold dapat nila. Oh, yun dapat yung... Sa lineup nila, dapat ka kanina pa eh. Dapat lamang pa sila mas lalo. And now, they're trying to pressure the gold lane here. Actually, no, the XP lane. At makakuha na nga nila ang turret. Yep. R7, Good effort. nahanap. Nice knockout. Pero here comes the Habol, blessing of the moon goddess. Clay, sabi niya, tara, oy G, guiding wind, papunta Here comes the dito. Ling. Here comes the Albert. Wala pa naman Tempest of Blades. Pero here comes the slow from the Estes. Focus sa fire muna kay Chico, guys. Pero buhay pa naman. May wind of nature na siya. Pero babagsak din eventually. 4 people down bot side. Grabe ang pressure ni RRQ Hoshi sa gold lane. Sarap panoodin ni ano, ni Albert Magnin. Kaya nga, parang master class. Ay, wait lang habang nangyayari yun. Natusok ni Formaze ang idol Aldous. And now, 3-3 ang ating kill score. Lamang pa rin ng 1K ang Todak. Kumagante sir, hindi yata papayag yan. Di pwede. Ito yung tipo na alam nila na dapat lamang sila. Sinusubukan pa rin naman nila. 1.1K ang ating gold lead. Wait lang. Masyado atang kinabahan si Parang Kuya. Tingin ko din eh. And again, that's bad sa... Oh! Why? Yan na, Uy. sabog. Yun talaga eh. I mean, yun yung sinabi ko kanina. Like, sabog talaga ang isang carry sa Barito. Pero, wala eh. You don't have really much vision dahil yung busy-busy yung mga tropa mo sa mid. Oo nga eh. So- Nakakalungkot. Si Chico guys pa yung na-solo kill. And usually, you don't want to see solo kills. Tempest of Blades for the reset. Phantom Execution. Isa lang ang tinamaan. Contract Chase Fate. Hindi pa naman dumadating. Kinansel na niya ata. Look at the damage coming in from Moon. Nag-ahabol ang Lilia. Nice low on R7. R7 naghahanap ng reset. Wala na siyang mahanap dahil merong killing spree na mapupunta sa Lancelot. And now, RRQ, makaka-reset Yan, naman yan, sila yan. after that death. Tama yan. Kunin nyo yung purple buff ni Albert para mas maganda, mas magaan ang buhay nyo. Oo. Pigilan nyo yung mobility ng Ling and you are gonna be in a good position here. Pero tingnan natin ang Retri Wars. Si Albert Kuha pa rin yun. ang nakakuha. Well, it is a Ling on perch. Finch boys. So, Grabe yun. wala ka talaga. Retrian Lords, Retri Gods. Greater God si Albert. For Maze, ang maganda dito, kahit nag-retry si Albert, ibig sabihin nito, wala na siyang retry para sa turtle. Yeah. Good That's trade. a 100% turtle. Blue team has So slain far. the turtle. I think that is a good sign here para sa Todak and well, if you're Albert, kailangan mo din yung purple buff, so you wanna go for that. Diyos ko naman, hindi pinagbigyan si Chico, guys. Ayaw pagpahingahin. Here comes the blessing of the moon goddess. Nakakite, the carry's doing it.
Si Albert buhay pa. Access on the backline by the Tempest of Blades. May movement speed pang kasama. Finch Boys na lang palayo. Blessing of the Moon Goddess comes in clutch from Yums. Yep, good positioning here for the rest of Todak. Naglalaro sila sa mga masisikip na corridor. Tapos may healing ng Estes. Oh. And bukod pa doon, no, nakakabili talaga ng oras. Muntikan na naman makakill ang Lancelot doon. But right now, parang medyo nakakabawi na nahihirapan si Albert. May nakapush sila sa jungle ni Albert. My God! Umi-invade, kuya mo si Umi-invade, Chico, guys. As syempre, meron sila push sa bot lane. R7 all alone. That's a 2v1. So medyo kahit masakit yung bawas ng Pakito, kung 2v1, hindi siya basta-basta ang makakalaban. Oh, respect lang muna, hindi na siya lalabas. Respect. Pero nag-sticker sila Yams. Alam nilang nandun siya. Pero ayan Chico guys, matatry i-burst pero mahihil naman ang Blessing of the Moon Goddess. 4 Maze, papasok sa backline at carry. Mapapabagsak si Idol Pakito. Tempest of Blades is here. Hindi niya mahahabol ang isa. At mukhang si Albert ang maaambahan. Finch Boys palayo. Nakapag-push pa nga si Chico guys. Yep, nagpapanik ng dahan-dahan itong RQ Hoshi. Pero hindi naman like sobrang lala yung punishment na nakuha nila. They're able to get some farm, at least nakapag-farm din si Shin. Oo. Dun sa Aljus, pero again, you're gonna have a hard time stopping the push dito sa gitna. Oh. And this is actually might just be the first inhibitor turret na masesecure ng Todak if ever. And in fact, 10 minutes, 3K gold lead ang Todak, the highest gold lead na nakuha nila against RRQ Hoshi at this point of the game. That is true. Nako, may Oh chance. my gosh, I think there's a good chance. Again, we still have timers. Meron pa ring limitasyon ang Todak dito. Kailangan nyo matapos yung mga kailangan nyo makakuha ng objectives. Kailangan nyo yung ma-push. You need to end the game soon or else makakabawi ang RQ Hoshi. Inevitable, men. Parang malatanos lang. Inevitable na makabawi ang RQ Hoshi dito if Todak doesn't finish soon. Na late game loads kasi si RRQ eh. Oh, late game yan. Late game Dongchi. May Aldous, may Albert, may Aldous, may Ling. Grabe naman. Uli. Sobrang lakas na kasi ni Albert. Masasabi mo nang may Albert na kahit late game loads coming in clutch. Oo, kamukha niya siling eh. Oo nga eh. Hindi mo naman differentiate. Parehas pogi. Parehas boging-bogi. Alam mo naman pag Ling main ka, pogi ka. Kaya kadalasan yung mga magkaduo, mga Angela at saka mga Ling. Tapos mga Angela at saka mga Roger. Mga pogi heroes yan. Ngayon, Phantom Execution, pasok si 4 Maze Yun, at nakuha. Yes, they are able to secure that. Again, 5 nandito sa Lord. Guys, yung top lane nyo nabibigay kayo ng stacks dun sa Aljus. True ba to? Lord ba masesecure ng Todak? Sino makakapag-secure ng Lord? Masesecure ng Lancelot, makakapag-reset with the Blessing of the Moon Goddess. Nice! Phantom Execution! Hinahanap na si Clay. And that's a kill for the Lancelot. Pero nananapak na ang Aldos. Nice. That's a double kill for the Aldos. Buhay pa ang Pakito. Oh! Nice reason with the knockout. But double jump combo! Putek! R7, you are insane! Sunod-sunod na nga. Napakalala. Si Sin, they're going in for 4 Maze. The Lancelot, R7, he wants it. Will he get it? Hindi pa naman niya nakuha, pero delayed lang pala. Shutdown goes to R7. And now Sin, hinahanap si Momo. Ayaw na daw nila. Enough is enough. Lord na lang muna. Men, R7, the place. Hindi ako makapaniwala sa ginawa niya. Oh. Ang ganda ng Grabe yun. ginawa niya. My God, that saved the game for RQ Hoshi. Lord na, naging uling pa for Todak. What a play from R7. Unbelievable. At ito, makikita natin ang replay ng malaking laban na yon. Brought to you by Oppo. Here, tama yung ginawa ng Todak. They really expended everything that Ube has to offer para mag-survive doon. Plus, na-takedown ng isa-isa, naghiwa-hiwalay yung RRQ. Ang hindi lang nila inasahan, yung pagtinipid ni R7 with a beautiful full combo. Yun. Yung knockout punch, tapos double jab combo, talagang burst sa burst ang dalawa. Contract Chase Fate on the backline, instant access from RRQ. Gusto nila si Chico guys, and si Chico guys sinusubukan pa rin mabuhay, pero isang Sabog. sapak na lang pala ang sabi ng Aldos. At tuloy-tuloy, Shin, they're Shin. going in. One more, nice guiding win para makalayo. And now RRQ Hoshi equalizing, almost equalizing the gold lead. Wala nang 1,000 ang lamang ng Todak. Tingin ko nagulat, hindi nila in-expect na ito pa lang si Shin ang magiging primary carry talaga. Na it's a Shin
It's a It's the Shin Show. Shin show. Yeah. Oo, parang- It's a Shin Show, man. Delikado Hindi na tayo Albert dyan. Show. Hindi ko naman ano. Malinis. Malinis. Malinis naman eh. Bakit ba? Malinis ang RRQ Hoshi. in Pero this- man, it's a Shin Show. It's a Shin show. It's true. It's a Shin show. Pero ito na. Phantom Execution palayo, hinaboy ni Albert. Nice kill on the Angela at makakalayo na rin siya. Sin, papasok with the contract chase fate. Nasa pakang isa. Nice winter truncheon para ma-delay pero pagkagising na stun. At Taningoy. masasapak na nga ni R7. Tatlo na ang bagsak sa side ng Todak. Si Momo na lang at si Chico guys ang natitira. Pero buhay naman sila after that trade. Grabe, sabi ng RQ Oshio, ube this. Hindi Oo nga. mag-ube pa kayo. Parang late ang ube. Late na late. And I think at this point, kinakabahan na ako pa kay Chico. Kaya nga parang kailan palalabas ang carry na bumubuhat? Kailan tayo mag-online, Lods? Oo. Kaya today. Malapit na yung late game. Kaya ba today? Nararamdaman ko na yung late The game. late nila eh. game eh. Pero 16 minutes, sabi ko sa'yo, 16 minutes, if they can do it, maybe they still have a chance. Pero at 20 minutes, wala na. It's almost a sure win for RQ Hoshi. Maybe around 90-95% Oh. in my opinion. Tingnan natin kung yung 0.5% ba kakagat tama yung late game. Miracle sa akin naman pero Miracle na yun. masyadong malabo. Ang items natin dito mukhang full build na ata ang mga key heroes ng RRQ at Todak. Yep, except for the Vin, for Vin and Clay. Pero okay lang yun. Wala namang problema doon. And they're able to really execute well. Sobrang gamit na gamit si Vin dito sa game na to. Like, feel ko tawing kung nagko-cooldown yung hard card, as soon as they can find a use for it, Tara, they will go for it. Gawa tayo play. Let's Up make a yung play. hard guard eh. Diba? And that's, I think maganda nga yun kasi kinakapitalize mo yung pagiging aggressive ni Albert. Diba? And ito na nga yung parang synchronization ng King of Kings. Ayan o. Gahanap na o. Naaamoy na daw nila ang upper bracket retained at si Moon ang hinahanap instant backline access. Nasapak na nga si Chico guys. Nakapag Wind of Nature na rin. Tempest of Blades. Ayaw talagang bigyan ng pahinga. Tatlo agad ang nawala para sa Todak. For Maze and Momo, forced to defend on their own. Lord ata ang gusto Oy, ng push. RRQ o push. Ano ba? Tatapusin na ba nila? They wanna go. They wanna take this fight soon. And I think they will be able to get in. Circling Eagle, Guiding Wind is available pero Muantore muna ang kanilang ifo-focus. That's 1 inhibitor down. Will they actually go for the GG 8 push? seconds? 8 seconds I on think they Moon. want to. Yeah, that's okay. They get the gold. Very aggressive play. Ayan na! Here comes Albert with the Tempest of Blades. Pero Phantom Execution palayo. Sinasapak na yung base. Masyadong excited si Kuya mo Aldous. Guiding Wind palayo. Look at the combo from R7. Biglang nawala si Lilia. Hindi na ata nakapag-ulti. 4 Maze, half HP. Ito na. Lord is up. 16 minutes, Rockhart, sinabi mo. RRQ Hoshi. Tatapusin na kaya nila? This is it, Pansit. Ito na yun. If you wanna go, if you gusto mo ng chance, kung ikaw yung Todak, this is it. Kailangan ma-50-50 nyo yung Lord or else sasagasaan kayo ng RQ. At mukhang hindi na nga sila makalapit sa Lord. Tignan mo Wala, naman. tipin na lang. Ito na. Wala na. Ang Wala na. Party. Lodi, pa-picture. Pang story ko lang, pang TikTok ko lang. Oo, yun na yun. Oh my God. My God. Wala na. Pero, again, Oh. RQ still has to execute this perfect. Kailangan ma-perfect pa rin nila. Hindi pwedeng They're still- magkamali. Hindi pa naman sila immortal eh. So, 6K gold lead lang yan. So, pero malabo na to. Good point, good point. 70%. 70%. 6K gold lead, no? Sinabi mo 6K gold lead. Nakita na tayo mga 10K gold lead na babaliktad pa rin. Tama. Pero ang problema, parang wala masyadong late game si Todak eh. That's true. Late game nila, Chico guys, single target. Oo nga eh. Walang, pag nagkumpul-kumpul yung RRQ, good luck. Pumili ka ng target mo. Hindi nga siya makapili ng target kasi si Albert, halimaw, pumapasok sa likod. Tas may contract chase fate pa. That's right. At ito na nga, Ito na nga they're yata. going in for the inhibitor turret. Phantom Execution defensive na naman ang gamit. Pinasabog na naman si Formaze. Pero babagsak na ang Lancelot. Wala na si Formaze. Nice reset with the blessing of the Moon Goddess. Uy, nababaliktad! Nababaliktad! Chico guys, Chico! pumasok. Oh! Matapang. Oh, bakit? Matapang na tao. Circling Eagle, tumama. Flicker palayo ang sabi ni Clay. And now, RRQ Hoshi. Sabi nila, gusto na namin tapusin. Pero sabi ni Todak, hindi pa ngayon! Not today. 19 seconds on 4 Maze. Pwede ba kaya silang makapag-isang 5v5 at pwede ba nilang makaubihan ang Nako. RRQ?
Maka, ito na ba ang ube time? Transmission complete na naman ba? Sabi ng Blacklist. And now, Vin, pinasok ni Momo, panakot lang pala. Oh, ito na, his 4 mates going back on the map. Hindi pa rin madali ang magiging buhay dito ng Todak. Pero, makakalabas sila sa base nila. I think that's a bonus. Ang sama mo naman, We're Rockhart. approaching the 20-minute mark, man. 20 Sab- minutes. At least nakakalabas sila ng base, nagtitipihan na lang. Nagtitipihan na lang sila, di ba? Sige lang. Friends tayo. So yun ang kanilang sabi. 2 minutes bago lumabas ang sunod na Luminous Lord. That's the third Lord of the game. At lamang na lamang ang RRQ Hoshi in terms of, I think, both objectives and goal. Yeah, so sa puntong ito, para sa Todak, kailangan lang gawin, they have to push out the waves a little bit, kahit hindi naman sobrang push, kahit ma-flow lang nila yung minion waves sa taas tsaka sa baba, and then get ready for the Lord fight, i-50-50 nyo lang. Kasi imposibleng, first of all, medyo mahirap, hindi naman imposible, pero napakahirap mamitas sa mga miyembro ng RQ. Pumitik na ba ang 5%? Moon, Black Shoes pabalik. Nice entra galing dito kay Momo. Reset gamit ang heals from the Estes. Oh my God! Namatay na ang Matilda. At si Albert, magre-reset with the Tempest of Blades. Pero makakalayo with the Finch Boys. Momo! Teka. Nag-aangas. Teka! Lason, Todak. Ito na ba yun? Todak Max, man. This is Todak Max. Grabe. Nice pick up on Clay, no? And, my Ang God, galing. Sabi ko na medyo hindi imposible pero mahirap. Ginawa! kumagat yung 5%. Kumagat ang 5%. It's the 5% magic for Todak. Talagang humihinga pa. Close game na naman tayo. Ito na naman tayo, man. And ang gusto ko dito sa Todak, consistent sila na napapa-close game nila yung mga laban nila sa RRQ. Kaya nga RRQ pa yan ha. Ang binansagang King of Kings. Tapos yung Todak na underdog talagang pinapatugo bawat laro. Kino-close fight. Grabe. Ano kaya ang ibig sabihin nun para sa ibang teams natin, no? Kaya nga feeling ko okay lang kahit hindi sila manalo. May weakness na eh. Nakikita na natin, Moon! Hindi na nakapag-black shoes. Anong nangyari dun? Sumabog. Pakito, man. It's the Pakito diff. Filipino heroes are very strong. Grabe. And now, RRQ Hoshi, walang Lilia. It's a 4v5. Keys to victory, balikan natin. Moon has to step up. At ngayon, namatay siya bago lumabas ang Luminous Lord. Luge ang Todak ngayon sa RRQ. Nag-step down. Step down. Oo. Pero wait lang, saan tayo? Uy, konti na lang. Curious talaga sila eh. Anong nangyayari dito? Oo nga. What is this, Pansit? Bakit nahihirapan ang King of Kings? Bakit? Akala ko ba King of Kings? Oo nga, parang nalalabanan ng mga ano bang magandang fantasy reference dito sa Todak. No? May lason. Mga ewan ko, Pero mahirap. di ba swordfish sila? Swordfish. Swordfish Oo, yung swordfish logo nila. nga, swordfish nga, oo. Kumbaga parang ano ba, may lason ba ang swordfish? Hindi, masakit lang. Pag Malakas ng manusok. Oo. Mga Tuog Lords, Todak. Tuwag Lords. And tama lang kasi Lancelot. Tama lang. Tusok-tusok. Oy, alam namin yan. Diba? Real recognizes real, Diba, Momo. diba? It's Onic time. Yeah, it's Sonic time. There Sonic you go. time. Ay. Feeling ko yun na daw ang susunod eh. Oo. The end is nigh. And it's nigh. 3/4 of the map controlled. RRQ Hoshi. It's the last team fight, man. Sinasabi ko sa'yo. All This is it. inhibitors. Open. 95% win rate. Let's go. Kakagat nga ba ang 5%? Kailan nila ipupull ang trigger dito? Albert, he's gonna go in. Kumukombo na, pero mukhang makaka-reset. R7, low HP. Mukhang base na ata ang gusto nila. Carry with the reset. Aldos, they're gonna go for Bataze. Matidefend nila. What? Oh my God! Malayo pa. R7! Walang minion. What? My God! What? Triple kill para dito kay Chico. Guys, bakit ganun? Guys! Is it the upset? Guys! Teka, guys! 48 seconds, 50 seconds, 45 seconds! Oh my God! The one-man defense! Is this it? Is this it? The Venom! Ang lason ng Todak ay kumagat na sa King of Kings! Walang undefeated! Ano undefeated? Circling Eagle, wala! Albert! Ang unang talo! Oh my God! Ang unang talo ng RRQ Hoshi ay manggagaling sa Todak! Nagwawala na naman sila, Ben! Oh my G! Woo!
Ano meron sa Malaysia ngayon? Lason! Lason! Ang lason ng M3. Woo! Who would have thought? My God! Lakas si Berting. Pinagpawisan! Pawisan. Si Nico, guys. Oh my G! Hindi, men, 2.5M na tao nanonood. Hindi makapaniwala sa nangyari. The King of Kings! Nastan sila, oh. Kahit sila hindi Hindi sila makapaniwala, eh. Men! Men! Pawis. Pawis sa mga idol. Kailangan nila ng split type parang aircon. Diyos ko. Oh, man, that is the 5%. The 5%! Men! Yung mga 1%, 2%, 5%, kumakagat. Kumagat ang 5%! Iba M3 ngayon. Ibang